Load! Oh, Jeff, hindi ka pa bumoboto? Anong oras na? Pumunta ka na doon, mahaba ng pila. Kuya, hindi na muna ako boboto. Gusto mo na samantala ng summer sa pagdidevotion. Ang sarap kaya magbabad sa presence ni Lord. Grabe. Wow, yung yaan naman ako sa taglay mong kabanalan. Kuya naman bakit kailangan pa natin bumoto? Hindi naman ako politikang tao. Na-hate politics, hindi ako boboto. Bilang mga Kristiyano, may pakialam nga ba tayo dapat sa politika? Ako ang Tinig, vlog number 5. One thing that we should understand about true Christianity is that it is about the kingdom of God. God reigning and ruling and exercising authority over individual persons. At bilang mga Kristiyano, ang number one mission natin ay ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Luke 1:33 says that Jesus' kingdom will have no end. Ibig sabihin, walang expiration date at termination point. His kingdom will go on and on and on. Ibig sabihin, you can't put it in a box. And because it has no limits, it demands to saturate all areas of human life. And collectively, human lives form societies in which they appoint governments. So bakit natin paghihiwalayin ang pagiging Kristiyano natin at pagiging bahagi ng isang lipunang pinamumunuan ng isang gobyerno? If Jesus' kingdom is supposed to have no end, then it should influence all dimensions and expressions of our humanity, including our social and political activities. Jeff, I know that you love Jesus. So why don't you learn how to express your love for Him given your social and political setting? Ano nga bang social and political setting ko, kuya? Isa kang kabataang Pilipinong nabubuhay sa bansang Pilipinas kung saan maraming may hirap at naghahanap ng katarungan. Ang gobyernong ginagalawan mo ay isang demokrasya. Kaya naman may karapatan kang makialam sa mga nangyayari sa lipunan at pwede ka ring bumoto ng mga leader na mamumuno sa bansa. That's the rough summary of your social and political setting. It so happens that you're a Christian living in a democracy. Being in a democracy, the God-appointed government has given you plenty of powers. And one of them is the power to vote. The question is, what do you do with your political powers? Do you use them in a manner that reflects God's passion for justice and truth? Are you a faithful steward of your power to vote? Jeff, ang init-init, anong ginagawa mo dyan? Kaya pinipil ko lang ang powers na binigay ng gobyerno. Right to life, freedom of expression, at marami pang iba. Jeff, tandaan lang natin na bilang mga Christian, the exercise of our rights must be based on biblical principles of selflessness that testify to Christ's meekness and love for justice. Okay? Kaya naman tuwing eleksyon, dapat maging faithful steward tayo ng power to vote na ipinagkatiwala sa atin. Sabi ni Jesus, "My kingdom is not of this world." It doesn't mean that the kingdoms of this world are not His. It simply means that Christ's kingdom does not grow from this world, and that those who belong to it prioritize divine principles of living, and if you may, leadership. So let us vote with a godly conscience and reflect God's passion for justice in the exercise of our rights. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Ang iboboto ko ba ay may subok ng galing sa pamumuno? Ang iboboto ko ba ay subok ng gumagawa ng mga desisyong ayon sa prinsipyo ng Diyos? Ang iboboto ko ba ay subok ng may malasakit sa mga may hirap at may hina? So paano, Jeff? Buboto ka na ba? Oo naman, kuya. Gagawin ko lahat ng mga kaya ko upang suporta ng mga pinunong makakatulong sa mga hirap sa buhay. Nice! Kaya naman tuwing eleksyon. Sabi, Gagawin ko lahat ng mga kaya ko para suporta ang mga pinunong makakatulong sa hirap sa mga tao sa buhay. Kuya, hindi naman ako boboto. Yan lang nga bang political and Jeff, ang init-init, anong ginagawa mo dyan?
Jake.